Sa halip na magbigay ng formal na tugon, tinawanan lamang ni Vice President Sara Duterte ang pagkakahirang kay General Nicolas Torre bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Si Paul Montibon sa balita. Sorry, that's my reaction. Sir, next question. Malutong na halakhak lamang ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ito kaugnay sa kanyang masasabi sa pagkakahirang kay General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ceremony nito sa Camp Crame, Quezon City kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Romel Francisco Marbil matapos pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan nito dahil sa nagdaang national and local elections 2025. Matapos ang halakhak, hindi na tumanggap ng anumang tanong si Vice President Sara patungkol kay Torre. Matatandaang isa si Torre sa nanguna sa sinasabing iligal na pagdakip at pagpapatapon sa ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa isinampang kasong crime against humanity. Habang ipinatupad nito ang kanyang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon noong bilang Pangulo ng bansa, makikita ang pagkaladkad, pagbabanta at kawalan ng respeto ng mga pulis sa dating Pangulo sa kabila ng kawalan ng due process sa ginawang pag-aresto sa dating presidente. Sa isang pagtitipon sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte na ang pagkakatalaga kay Torre ay bunga ng pabor ng Pangulo at hindi nakabatay sa merito o track record nito. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo anong nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon ng paglabag sa batas at paglabag sa due process na isinagawa ni General Torre laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC at kay dating Pangulong Duterte, nananatiling kontrobersyal ang kanyang mahakbang na labis na kinikwestiyon ng publiko. Nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak niyan, tayo, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Sa kabilang banda, nabatid naman na pinaghahandaan na ng PNP ang posibleng pakikipag-ugnayan nito sa Interpol para sa posibleng pagdakip kay dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque. Bagamat wala pang tiyak na detalye ukol dito, pinaliwanag ni Torre ang kahandaan ng kanilang hanay sakaling kailanganin ang kanilang presensya at tulong. Kaugnay nito, may nararamdamang lungkot at awa si Vice President Sara para kay Attorney Harry Roque dahil sa mga kinakaharap nitong panguusig ng pamahalaan bunsod ng kanyang paninindigan para sa mga Duterte. Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? Subalit naniniwala si VP Sara na kakayanin ni Roque ang lahat ng panggigipit na ginagawa ng pamahalaan sa kanya. Confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Attorney Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang or kahit ano man yung persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya, actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tinatanong ko siya kung kamusta siya at lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News.